I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like walk about the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Good morning, church. Let us all stand in the presence of God. It's
is another beautiful Sunday, a fresh opportunity to worship, to receive, and to encounter the Lord together. Before anything else, kabitin mo naman katabi mo. Sabi mo sa Kanya, handa ka na bang magpuri? Because every Sunday is a reminder that we are here not by accident, but because God has been faithful to carry us through another week. Whatever you went through, whatever you faced, we can lay it all down in His feet this morning and worship with grateful hearts. As Psalm chapter 95 verse 1 to 2 says, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song." So today, let us not hold back. Let us sing with joy, shout with praise, and give God the glory He deserves. Let's pray. Lord, thank you for gathering us heart today, Lord. Thank you for another week of grace and another chance to worship you. We open our hearts and give you our full attention, Father, our best praise and all the glory. Move in this place, Lord. Prepare us to encounter you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Come on, church, let's give God our best praise. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. And all the time, God is good. Hallelujah. Woo! Let's sing, oh, 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 magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos Ama. Kay buti mo, hallelujah. Woo! Jesus. Everybody sing, kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon ko habang buhay. Ika'y pupuri sa tinig na aking taglahay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka,
you, Jesus. Hallelujah. Can we just say thank you, Jesus? Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your presence, oh God. Thank you, Lord, na nararanasan po namin kayo ngayon, Panginoon. Oh Lord, ikaw ang sinisigaw ng aming puso, Panginoon. Jesus, gutom kami sa iyo, Lord. Nauuhaw kami sa iyo, Panginoon. Tanggapin niyo po ang awitin namin, O Panginoon. Para sa iyo lamang, O Lord. Para sa iyo lamang, for you deserve it, O God. You are worthy of our praises, O God. Because you are so good, Panginoon, at hindi ka nagkulang, O Lord Jesus. Kaya lagi ka namin pupurihin, lagi ka namin sasambahin, O Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord. And we worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulam, nais masilayan, kalwalhatian mo. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulam, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Dalangin ko, makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulam, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Lagi
Come on, church, taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Let's worship the God of God, the King of Kings. Hallelujah. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Pinupuri ka namin, Jesus. Dapat ka, napakabuti mo, Panginoon. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos
Tingnan mo naman ang ating Diyos. Oh, napakalaki ng ating Diyos. Walang imposible, walang mahirap. Napakatapat mo, Panginoon. You are good. Oh, napakabuti mo sa aming mga buhay. Lahat posible sa'yo. Oh, lahat posible sa'yo, Panginoon. We give you praise. Come on, church. Give Him praise. We give you praise. We give you praise that you deserve. We praise your name. We praise you, Lord. Hallelujah. We praise you. We glorify you. Hallelujah. We praise you. Oh, napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakatapat mo. Oh, we bring you all the glory, God. Hallelujah. Oh, God, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Panginoon, mas malaki ang tiwala namin sa iyo kaysa sa pagdududa namin. Mas malaki, Panginoon, ang tiwala namin sa iyo kaysa sa mga problema namin, kaysa sa mga pinagdadaanan namin. Lord, ano man nararamdaman ng bawat isa, ano man dala-dala ng bawat isa, mas malaki ang tiwala namin sa iyo, Panginoon. Right now, Lord God, I do believe, Lord, tinuturuan mo kami magtiwala. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na maniwala sa iyo, Lord. Tinutulungan mo ang bawat isa na ibalik kami sa iyo, Panginoon. Tinutulungan mo ang bawat isa na manumbalik sa pagmamahal mo, manumbalik, Lord God, sa mga pangako mo, manumbalik, Panginoon, sa salita mo. Tinutulungan mo ang bawat isa, Panginoon, manumbalik, Lord God, sa kapangyarihan mo. Lord, I pray, Father, Lord, na maging sapat ka sa mga buhay namin, maging sapat ka, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord God, in the name of Jesus, maging sapat ka, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat eskwelahan, Lord God, kung nasan man po kami nakatira, Panginoon, maging sapat ka. In the name of Jesus, Lord God, tinuturuan mo kami, Panginoon, na mas magtiwala pa po sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord, binibigay po namin lahat ng mga problema, lahat, Lord, ng kabigatan, Panginoon, lahat, Lord, ng pagkukulang namin sa inyo, Lord. Binibigay po namin, Lord God, lahat ng kalungkutan, Lord, lahat, Lord God, we surrender it all to you, Jesus, Panginoon. Let our testings, Lord God, be our testimony tomorrow, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, let our testing, Lord God, be the story of your victory. In the name of Jesus, Panginoon, let our testing today, Lord God, hallelujah, let our testing today, Panginoon, be our story of grace. In the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus, Lord God. Sige, church, can we give our best clap offerings to the Lord? Hallelujah, Lord. We thank you, God, and we honor you, Lord. We bring back all the glory, all the highest praises, all the high respect. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Let's give our best clap offerings to the Lord. Amen. Sino po ang nanumbalik ang pananampalataya sa Kanya? Magsabi naman ng amen. Amen. Welcome to Capstone Community Church. Our church vision is loving God and loving people. For our first-time guests, our new friends, we want you to know that God loves you so much. Do you agree, church? Amen. Before po tayo mag-start, no, humanap ka naman ng 5 katao at pagsabi naman sa kanya, you look fresh today. Hallelujah. Tagalogin natin yan, Sister Kat, no? Sabihin mo sa katabi mo, mukha kang sariwa ngayon. Ay, hindi nagka-cooperate yung iba. Sige, sabihin mo sa 5 katao, with a smile on your face, mukha kang sariwa ngayon, kapatid. Hallelujah. Ano ho ang kabaliktaran ng sariwa? Ano pa?
Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Amen. Sino pong masaya na nasa church? Say amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Yung the best. Ay, nako, napakahina ng... Habang pinapalakpakan mo ang Panginoon, may nangyayari na. Sa puso mo, that is an act of worship. A posture of worship. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi nga po natin, thank you, Jesus. Taas po natin ang kamay natin sa Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Yes. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Come on. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Thank you, Lord. Kadakilaan mo. Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Lord. Lord, salamat po sa umagang ito. We just want to honor you and praise you, O God. Lord, we can worship you by listening to your word, O God. And Lord, that not just listening, O God, but I pray, Lord, na ma-apply po namin ang bawat salitang lalabas po sa inyo, Panginoon. Lord, I thank God for this wonderful morning and bless the rest of the day, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Can we say this right now? Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, bago ka umupo, sabihin mo, fist bump mo yung katabi mo, sabihin mo ulit sa kanya, mukha kang sariwa talaga, kapatid. Hallelujah. Amen. Please be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, bro. Hallelujah. Sino po masaya na nasa church siya? Say, ako yun? No? So, of course, meron po tayong mga first-timer. Di po tayo magtatapos kung di ko po tatanungin kung sino po dumalo sa unang pagkakataon. Any first-timers in the house? Pwede po ba tayong tumayo? Huwag po tayong mahiya, okay? May free gift po kayo. Wow, meron po dito. Sige po, wow, sila po. Wow, ang dami po. Palakpakan po natin sila, Capstone Community Church. Wow, welcome po sa ating church. After the celebration, you will proceed to the pastor's office po, no? Para mabigyan po kayo ng free gift na kayo lang ang meron, okay? So again, before we begin, please tell your neighbor, I love you, brother. I love you, sister. Okay, thank you, Jesus. We love each other. Mahal niyo po ba yung katabi niyo? Sa bandang likuran, sabi niya, sakto lang, pastor, no? So, mahalin niyo po yan, no? Kahit ganyan yan, mahalin po natin po sila. Amen? So, of course, with that note, of course, current events muna po tayo. I love sharing to you what's going on in this world, no? Current events, pakita po natin ang nangyayari na po sa sanlibutan. And it's really sad din, no? It's really sad, no? Kung bakit may nangyayari pong ganyan. And kala ko nga sa Philippines lang ang corruption, pero all over talaga the world, no? And we have to understand this and we have to know this because for you to be, sabi nga natin, updated sa nangyayari, okay? So sa Indonesia, nagkaroon ng rally for 10 days. They've burned out the government. And the same as Bangladesh and Sri Lanka because of corruption. And not just that, yung pinaka-updated o pinaka-bago yung sa Nepal, no? Which is talagang nagrally ho sila, nagkaroon ng people power. And for just 24 hours, they burn everything, no? The parliament, the Congress, I don't know, no? The Prime Minister nag-step down.
At ito na po yung nangyayari sa ating sanlibutan. And also France, no, is really rallying because of the corruption and the government, no? And not just that, si Charlie Kirk, no, kung nakita niyo po sa mga feed niyo, and sino po ba to si Charlie Kirk, no? Brother po natin siya kay Lord, no? He is our brother in Christ. Although hindi naman natin siya talaga kilala, pero because he professed that he is a follower of Jesus Christ, no? Binaril ho siya sa neck, no? While sharing the gospel, no? Kasi ang calling niya, pumunta siya ng mga universities and to share and to talk about Jesus Christ and fight for his faith. And hindi 31 years old lang siya nung binaril, iniwan niya yung dalawa niyang anak at isang asawa, of course. At yung bumaril ho sa kanya, 22 years old lamang po. No, so it's really sad, no, that this is going on in our world, no, sa Utah, University of Utah. Yun nga po, it's really sad, no, but the times are evil, no? Sinasabi nga po natin that malapit na po dumating ang Panginoon. Kaya dapat siguraduhin mo na may Jesus ka sa buhay mo. And everybody say, Amen. No? And for those who came here for the first time, we love you, we appreciate you. Kaya po walang aksidente po sa Panginoon, kaya po kayo makakaparinig ng salita ng Diyos. Sa Pilipinas din po, hindi ko na ho sinama. Alam ko nakikita nyo naman po sa news natin all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga baha, yung corruption, malala. Hindi na po milyon ang kinukuha, kundi bilyon na, trilyon na ho. No? Kaya the times are now evil. No? At di man nila makontrol ang flood control. No? And I asked the Lord, I want to encourage the congregation, Lord. Give me a word, Lord. And binigay po ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Ito tatandaan po natin at ito po ang katotohanan. Kung hindi nila makontrol ang flood, no, tandaan po natin that Jesus is in control. Jesus is in control. Come on, palakpakan mo, Panginoon, kung naniniwala ka dyan. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is in control. Ito po yung pag-ubulayan natin sa umagang ito. Sa Tagalog, tandaan po natin, ang Diyos ang siyang may hawak sa lahat ng bagay. No, ang mundo ay nag-iiba na ho. There is a shift, no? Pero tandaan po natin na kontrolado pa rin ng Panginoon lahat. Control means the power and authority to guide or to manage. No? Hawak-hawak pa rin ng Panginoon lahat. May hawak sa lahat. Yan po ang ibig sabihin ng control. So before I give you the text, I will give you the context. Ang context po ng babasahin po natin mamaya is sa Colossians chapter 1. No, mabilisan lang ho. Ang context ng Colossians chapter 1, it is a powerful declaration of the Lord Jesus Christ's supreme authority and divinity. Dito, pagbabasahin natin mamaya sa Ingles at sa Tagalog, makikita nyo na si Apostle Paul, dineclare niya, no, sa Colossus Church, sa pamamagitan ng pagsulat ng letra sa kanila, na pinroclaim niya na si Jesus ang siyang pangulo sa lahat ng daigdig nito. He has this supreme authority over all nation. And He is a divine being. He is God in the flesh. And everybody say, Amen. Ang Colossian Church po kasi, o Colossus Church, is facing pressure. Okay? Maybe ikaw din, may pressure ka sa buhay, no? Sa finances, sa family, and sa ministry, or sa personal life mo. Baka ho, para sa ating lahat po ito. And even today, in our government, may pressure. And the Colossian Church experienced this as well. May pressure, and the people wanted to abandon the gospel, no, iwan ang kanilang faith, and embrace false teaching, religious teaching, rather than the gospel of Jesus Christ. So yan ang sitwasyon ng Colossus Church. And this passage serve as correction. Kinorek sila ni Paul, and calling, no, and a calling to remain steadfast in their faith by holding to Christ's word and sovereignty. Na sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, na magtiwala kayo sa Diyos kasi si Jesus kontrolado niya pa rin lahat. And everybody say, Amen. Basahin natin, Colossians chapter 1, 15 and 17. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation.
No, verse 16, for through Him, God created everything in heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, government, kasama na dyan, rulers, and authorities in this unseen world. Everything was created through Him, for Jesus Christ, and for Him. Verse 17 says here, He existed before anything else, and what? He holds all creation together. Sa Tagalog, sa wika ng salin ng Tagalog, ang panulat ni Paul, ang sinabi niya dito, si Kristo ang Pangulo ng lahat ng bagay. Siya ang wangis ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay na pinakahigit sa buong sanlikha. Verse 16, ito ay sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa langit at mga bagay na nasa lupa. Mga bagay na nakikita o hindi nakikita, ito man ay may luklukan o may mga luklukan o mga paghahari o mga pamunuan o mga pamamahala. Ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan ni Jesus at para sa Kanya. Verse 17, sabay-sabay ho tayo, cooperate, 1, 2, 3, go. At siya ay nauna sa lahat ng bagay. At sa pamamagitan niya ay nananatiling buo ang lahat ng mga bagay. Palakpakan po natin ang Panginoon dito. Thank you, Jesus. Kaya kung ikaw ay pumunta dito, may alugumihanan, may trouble, no? May problem or situation, or maybe you're just happy to be here, let us be reminded that Jesus is in control. No? Kaya nga sabi ni John Piper, isang theologian, sabi niya, God designs, ordains, and governs. Siya pa rin ang may hawak ng langit at ng lupa. Jesus is in control, and by this truth, number 1 point, 3 bagay lang ho. No, Jesus is in control, and by this truth, number 1, God knows what He is doing. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. And everybody say, Amen. Amen means yes, okay? You are agreeing with me. God knows what He is doing. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. No, even today, ang pagpupulong nito, ang congregation na to, ang ginagawa nyo behind or in secret or exposed, alam ng Diyos po yan. No, baka po may magtanong sa akin, alam ba ng Diyos ang Kanyang ginagawa? Sinabi ko na ho sa inyo, alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. At baka may follow-up question ka, at kung alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa, bakit kailangan pa nating dumaan dito sa paghihirap, sa korupsyon? Bakit pa tayo dadaan sa paghihirap, hinagpis, no? Bakit may kalungkutan? At but Lord, hindi mo nalang kunin ng mga masasamang tao, hallelujah. No? Pero ang personal answer ko dyan, kung kukunin po ng Diyos ang lahat ng masasama, edi wala ka na ngayon, hallelujah, di ba ho? No one is righteous, not even one. And everybody say, Amen. Sa church, mababait kayo. Tingnan mo yung katabi mo, di ba mukhang mabait? Pero paglabas dito, sino kaya yan? Tama ho ba? So kung kukunin ng Diyos ang lahat ng masasamang tao, ay naku, baka mauna ka. Hallelujah. Pero sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon, kapatid. But because of the finished work of Jesus Christ on the cross, we are made righteous. We are perfect in front of God's eyes. It's not because of our title. It's not because we are leading this church. You are serving the Lord. You are worshiping here in the pulpit. It's because of His finished work. That's why we are made righteous in front of Jesus Christ. Ginawa tayong banal sa tapos na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Come on, palakpakan mo ang Panginoon dyan. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa Lord. We are not saved by works, but we are saved by grace. But the real answer there is, no, ba't hindi mo na lang kunin lahat kung alam mo ginagawa mo, Lord? Ang sagot diyan biblically, ba't nangyayari itong masasamang bagay na to sa ating buhay o sa ating mundo so that we can trust Him more? Kaya po nangyayari ang lahat ng bagay na yan para mas magtiwala tayo sa Panginoon. Taas ang kamay, please. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, trust in the Lord, kapatid. Kasi po may binigyan tayo ng grace ng Lord, ng free will. Everybody say free will. No? May free will ka kung gagawin mo yung tama o gagawin mo yung mali. May option ka lagi. We were never created as robots, di ba? Pero, mga kapatid, listen, do not use your free will to sin against God.
Use your free will to give everything you have today. Your relationships, your career, your business, your ministry, your studies, and even your family. Remember, our future is an outcome of your decisions in the present. Kaya dito pa lang, kung alam mo na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, but hindi mo pagkatiwala ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay mo. At makikita mo na magbabago ang buhay mo. Ibigay mo lahat sa Diyos. He is in control. Pero pag kinontrol mo na yung isang bagay, ayan na, mahihirapan ka na. Kaya mga kapatid, tiwala lang, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Tandaan, siya pa din ang may hawak ng lahat ng bagay. Sabi nga ni David sa Psalm 24, He holds the world in the palm of His hands. He got the whole world in His hands. At ang sabi pa po ng Bible na ang mundong ito ay tapakan lang ng ating Panginoon. We have a big God. Malaki ang ating Diyos. And everybody say, Amen! No? Kaya, sige, palakpakan natin ang Panginoon dyan. Kaya never ever question Him. Huwag mong tatanungin ng Panginoon kung bakit nangyayari yan. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Remember this truth. He is still omnipresent, omniscient, omnipotent, and omnibenevolent. Anong ibig sabihin yun, Pastor? Omni means all. Omnipresent, ibig sabihin nandyan siya lagi. Omniscient, all-knowing siya. Alam ng Diyos kung ano at sino ka. Even the strands of your hair, bilang po niya yan. Omnipotent, He is all-powerful, makapangyarihan po ang Diyos. He is omnibenevolent, He is good all the time. Is God good? All the time. Is God good? All the time. And all the time? Is God good? All the time. And all the time? Sabihin mo sa katabi mo, God is good, kapatid. Yan. Amen. Hindi nakabase sa sitwasyon mo ang kabutihan ng Diyos. Magkasakit ka man, mawalan ka man, no, masaktan ka man, mabuti pa rin ang ating Panginoon. And everybody say, Amen. Hindi mawawala yun. Huwag mo i-gauge sa sitwasyon mo yung kabutihan ng Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos. Kaya ka dumadaan sa kanyang pagsubok para mas magtiwala ka sa Lord. Kasi minsan, tayo mga Kristiyano, pinapahalo talaga. Tayo mga parent, di ba? Pag bad yung ating mga anak, pinapahalo natin para matutuho sila. Minsan sa kapagsubukan, yan po ang ginagamit ng Diyos para manumbalik at magtiwala sa Kanya. Baka may magtanong dito, bakit ko bibigay naman ang pagtitiwala ko sa Lord, Pastor? But let me ask you a question. A personal question that you only can answer. Sagutin mo to in a personal way. Ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo sa bago mo lang nakita? Tayong mga kabataan, di ba? First time mo nakita yung lalaking to, sige, sinasagot na kita. Hindi pa man siya nagtanong, hallelujah. Huwag kang feeling, no? Ibibigay mo ba yung puso mo agad sa tao ngayon? Hindi po, di ba? Ipagkakatiwala mo ba yung business mo sa hindi naman pinag-aralan kung ang produkto na binebenta mo? Ipagkakatiwala mo ba yung mga anak mo sa taong wala ka namang relasyon? Sa stranger, bibigay mo ba yung anak mo sa stranger? Siyempre, hindi. Pagkakatiwala ba natin ang bansang ito sa korap na mga tao? Siyempre, hindi. Kaya sa 2028, bumoto ka na ng matindi, hallelujah. Pag-isipan mo, hallelujah. At walang makikipag-away sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Mabuhay ang Pilipinas. Punitin ang sedula. No? No, hindi po natin ipagkakatiwala ang bansa natin sa hindi katiwa-tiwala. O sa church na lang, ipagkakatiwala ba natin ang leadership natin sa church kung hindi man niya kayang ilid ang kanyang sarili sa Panginoon? Siyempre hindi. Kaya ang Diyos natin, omni siya. Sa Kanya na lahat. Kaya ipagkatiwala, ibigay mo lahat sa Kanya kasi alam niya ang Kanyang ginagawa sa buhay mo. And everybody say, Amen. Because if we know that God knows what He is doing, there is called this assurance. Everybody say assurance. Hindi insurance, assurance. Sa Diyos, assured ka, sigurado ka. Dito lahat sa mundong ito may expiration date, pero sa Diyos, everlasting, walang expiration date. May siguradong-sigurado ka kay Jesus. And everybody say, Amen. Kasi alam natin na ang hawak ng lahat ng bagay na binasa natin kanina at tunay na makapangyarihan sa lahat ay si Jesus lamang.
At dahil dito, pag binigay mo lahat sa Lord, pag iniyak mo sa mga altar place nyo at altar time, maybe you came here for the first time. Lagi ko sinasabi, hindi ito sa relihiyon, kundi sa isang matinding relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga kung may problema ka, ibigay mo, isang guni mo sa Kanya, iiyak mo sa Lord. At pag binigay mo na sa Panginoon, no, maiiwasan mo, there is this peace in your heart. At dahil dito, maiiwasan mo ang pagkatakot at pagkabalisa. Trust Him and let Jesus control your life. Baka po may magtanong dito, Pastor, malayo ang Diyos. Hindi ho. Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are everywhere, and He takes note of everything that happens. Nakasulat sa talaan ng ating Panginoon lahat ng ginagawa po ng tao. He watches over His lovers, and He also sees the wickedness of the wicked. Okay? Kaya tayong lahat ay haharap sa Panginoon. Tandaan po natin yan. No? Baka po may magsabi sa akin, malayo ang Diyos. Jeremiah 23 verse 23. Isang katunayan at katibayan. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I am God who is near, declares the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Nagkamali ata ng ano. But anyway, basta tayo po magpapatuloy, magpapakabuti, no? Hindi hihinto sa calling natin, sa ministry natin, at sa pag-a-attend natin. Hawak ng Diyos lahat. Pangit man o maganda, nakaayon man sa gusto mo o hindi, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. And everybody say again, Amen. No? Next slide please. Alam niyo, magbibigay akong example ng halimbawa ng pagtitiwala sa Panginoon, na instant na pagtitiwala. Naalala niyo po sa Matthew 14 verse 22 hanggang 33, no, ang mga disciples kasi ng Panginoon pumalaot, no, sa lake. So ngayon, in short, gabi to, 3 a.m. in the morning. So they were cruising, no, in the lake. Nandun si Jesus at ang kanyang 12 disciples. At nakita nila sa tubig ay may naglalakad na tao. And they saw that this man, no, hinalintulan nila sa parang ghost. Sabi nila, ghost yan! Natakot sila. 3 a.m. ba naman yung nagpakita ang ating Panginoon, no? So, naglalakad si Jesus sa tubig. No? At anong sinabi ng Panginoon? Kasi alam niya ang nasa isip nila. Verse 27 says here, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. Sabihin mo sa katabi mo, don't be afraid, kapatid. Yan, no? In verse 28 says here, sabi ni Peter, Lord, if it is you. Lord, if it's you, sabi niya ganon. Peter replied, tell me to come to you on the water. At ang sabi ng ating Panginoon, verse 29, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. What a powerful moment between Peter and Jesus Christ. Kung hindi mo naunawaan to, let me explain. You know what I've realized? I've been reading this a lot of times already, mga kapatid. Pero nung sinabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot at lumapit ka sa akin, lumapit si Pedro. Church, listen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Ito yung na-realize ko, mga kapatid. The other 11 disciples saw and heard Jesus Christ. Tama ho ba? Nandun sila, nakikinig sila, nakikita nila, naglalakad ang kanilang Diyos. But they didn't bother to come to Jesus because the storm was there at malalim ang yung lake. Malalim ang tubig. Church, listen. Only Peter experienced the miracle of walking on the water by simply trusting what Jesus said. Come. Nakaranas po ng miracle si Pedro dahil sumunod siyang agad-agad at nagtiwala sa sinabi ng Panginoon. Church, listen. We can apply this truth. Ganon din dapat tayo magtiwala sa Panginoong Jesus. Who wants miracle this morning? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Lord, I speak miracle right now in the mighty name of Jesus. Lord, may this story, real story, makita po namin ang tinuturo mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. So if you're telling me you want a miracle from the Lord, who wants miracle? Say amen. No? Anong sikreto? Come to Jesus. Ipagkatiwala mo lahat sa Panginoon. Lumapit ka sa Diyos. Ang problema kasi hindi tayo lumalapit sa Diyos. Mas uunahin natin lumapit sa ibang bagay kaysa sa Diyos.
Because a person who comes to Jesus and knows that God is in control and obeys Him, that person will experience the miracle of God. God knows what He is doing. Alam naman ng Diyos na makakalakad si Pedro sa lake na ito, sa tubig na ito, nakalakad po siya. Naranasan niya. Pero may kondisyon si Jesus. Anong sinabi niya? Lumapit ka sa akin. Now, lulubog ka sa buhay mo. Si Peter, nung nakita na niya yung bagyo, nakita na niya yung lalim ng tubig, lumubog siya. Pero tandaan mo, sa paglubog mo, nandyan pa rin ang kamay ng Panginoon para akayin ka, katulad ni Pedro. Kaya habang lumalapit ka sa Panginoon, huwag kang magdududa. Lumapit ka lang palagi sa Diyos. Lahat ng iniisip mo, lahat ng bagay, lahat ng naiisip mo at gusto mo, lumapit ka sa ating Panginoon. Let us come to Him and let us not doubt His power and authority. At pagka lumubog ka sa anumang sitwasyon, ito ang sinasabi ng Panginoon. Isaiah 41 verse 13 said, I am Yahweh, your mighty God. I grip your right hand and won't let you go. I whisper to you, don't be afraid. I am here to help you. Tutulungan ka ng ating Panginoon. Actually, bago ka pa nga maghingi, alam ng Diyos ang bibigay niya na sa inyo. Isaiah 65 verse 24, no? I will answer them before they even call to me. While they are still talking about all their needs, I will go ahead and what? Answer their prayers. Ang ganda po sa Tagalog. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Bago pa sila manalangin, o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Come on! Ay, hindi nakuha ng iba. Come on! Kaya ulit, kilitin mong katabi mo, sabihin mo sa kanya, prayer works, kapatid. You do not have because you do not ask God. You want miracle? Yes, Lord. O, ikaw, magpe-prayer works ka, gigising ka na maaga. No, Lord. Di ba ho? Ganyan tayo di ba? We want miracle, but we don't want to come to Christ and pray and humble ourselves before Him. Baka meron dito may problema sa pera, relasyon, ministry, pamilya, stress na stress ka na, kapatid. Come to me, all you are tired and weary, and what? He will give you rest. Ang rest ay galing lang sa Diyos. Ipagkatiwala mo lahat sa Kanya. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. You just have to surrender everything to Him. Paano, Pastor, kung asawa ko ang problema? Wala ka nang magagawa till death do us part. Amen. Kahit coke in can na ang figure niyan, till death do us part. Kahit may dadbad na yan, till death do us part. And everybody say, Amen. When you know that God is in control, there is this peace that transcends beyond understanding. Pag iniyak mo na sa Panginoon lahat, magkakaroon ng kapayapaan na galing po sa ating Panginoon. Alam nyo, si Pastor, pagka hindi ko na kontrolado ang bagay, no, kasi God is in control, no? Jesus is in control. Pag hindi ko na kaya, I will go down to my altar time and ask the Lord for help. Lord, ikaw na bahala dito. Ministry mo naman to Di ba, Lord? Business mo naman to. Lord, this is your ministry. All I can do is to obey you. And then pagkatapos nun, no, may peace of mind. Lately kasi, mga kapatid, to be honest, tingin ako ng tingin sa nangyayari sa Pilipinas. Baka maging Indonesia na at Nepal. No, inaabangan ko. Tapos, hindi ako at peace. Sabi ko, iba yata spirito to. Sino po yung pag nanood ng balita, tumataas ang blood pressure niya, tapos naiinis, di ba? Di ba, ikaw yon? Di ba tayong lahat yon? Di ba? Senator rin, congressman na rin, buhaya lang. No? Tapos, di ba? Pero ang gagawin mo nun, Jesus is in control. Go to your altar time and let us pray for our nation. And everybody say, Amen. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa bansa natin. Thank you, Lord. Pangalawa, Jesus is in control. And by this truth, the Word can be trusted. Magtiwala ka sa salita ng Diyos. No, hindi sa sinasabi ng katabi mo, mas magtiwala ka sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Remember that this Bible is a book, but this is also a holy book, a book of life, a book of instruction. You master the Word of God and you will master life.
No, kahit hindi ka nag-aral sa kolehiyo, pagka binasa mo ito, may revelation, may rema, no, may mangyayari sa buhay mo. Mas matalino ka pa kaysa anumang tinapos ng kapwa nating mga tao. Mapagkakatiwalaan ang kanyang salita. Let me ask you a question and answer me a very nice way. Sino po dito ang nagbabasa ng Bible? Say amen. Amen. Sino ho talaga nagbabasa ng Bible? Say, ako yun? Amen. Thank you, Lord. Praise God. Nagbabasa ang katabi natin, no? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon kung ganun po. Okay? Kaya I know this principle, liars go to church. Hallelujah. Hindi, biro lang ho, no? Isaiah 55 verse 11, sabi dito, it is the same way with my word. I send it out. And it always what? Produces fruit. It will accomplish all I want it to, and it will prosper everywhere I send it. Sabay-sabay po tayo sa Tagalog, mga kapatid. Napakayaman ito. Ang ganda. Kasi pinanghawakan ko po ito, no? Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Come on. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Pastor, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin lamang po nito, pag kinlay mo ang salita ng ating Panginoon. The problem is, when we read the Word of God, no, do not just read it by information. Yes, praise God, nagbabasa ho kayo, no doubt about it. But you just not read it out of information, but you read it in a personal way. You must navigate yourself in the Word of God. And everybody say, Amen. Kasi mangungusap po ang Panginoon dyan. Ang ibig sabihin po ng passage na to, pag kinlay natin ang salita ng Diyos na lumabas sa kanyang, paano lalabas yan kung hindi mo babasahin? Tama ho ba? Of course, bubuklatin mo yan, tapos ngayon lalabas ang salita ng Diyos, babasahin mo. No? Para hindi ka makatulog, I suggest, basahin mo word by word. No? Para nangungusap ang Panginoon sa iyo. So, of course, pag lumabas na ang salita ng Diyos, sabi sa passage, mapangyayari ang binabalak nito. No? Hindi mawawalan ng anong tawag dito? Katuturan. Yung pag nagbasa ka ng Bible, it always produces fruit. Magbubunga ang binabasa mo. Because you have to understand, church, anything that outside the Bible is not the truth. Tandaan po natin yon. Only this Bible is the truth. Paglabas dito sa librong ito, wala na po. Lies na po lahat yan. This book is the truth. And the truth will what? Set you free. Okay? Again, because anything that is outside the Word of God is not the truth anymore. This is the truth. To hammer my point, mga kapatid, ganito po yan, para mas maunawaan natin. Let us show some pictures, mga kapatid. Okay? On the picture here, olive oil po yan. Dito po ay tinatawag na sunflower oil. And dito po, ano po ito? Soy sauce. Okay? Hindi po suka yan. Soy sauce. Okay? So, di ba ho, lumalabas, saan po lumalabas ang olive oil? Sa olive, no? Galing talaga naman. Hallelujah. Saan lumalabas ang sunflower oil? Sa sunflower, galing talaga. About yung soy sauce, saan po lumalabas? Sa soy, ang galing mo. Sabi mo sa katabi mo, ang galing mo pala. Hallelujah. So, paano lumalabas ito? Paano magiging oil ito? Paano magiging soy sauce ito? Pipigain. By pressing. Pinapalipit. Dinidiinan. Church, listen. I believe when we read the Word of God, kailangan nating idiin ang salita ng Diyos by meditating. Okay? Meditation is different from memorization. Tandaan niyo ho lagi yan. Yung meditation, it takes time. And when you press something, lalabas yung tinatawag nating katas. Okay? The Word of God is called Logos. No? The Word of God is the Logos Word. Hindi po magbabago ito. Logos. Everybody say Logos. No? The Logos Word is the Word of God. Hindi pwedeng baguhin yan, palitan yan. Pero pag nadiinan po yung salita ng Diyos, may lalabas yan na oil. Okay, we got the oil from the Anointed One. It's called Jesus. He is Jesus Christ. At pagka binasa natin, mineditate natin, may lumabas na katas po dyan. Of course, tinatawag na ngayon itong Rema Word. And everybody say, Rema Word, no? Mas malakas, Rema Word. So, pag binabasa mo ang Bible, Logos yan. Pero pag nadiinan yan, na-press yan, Rema Word.
Ang Rema word, ibig sabihin yan, now word. Ito yung nangungusap na ang Panginoon sa iyo in a personal way. And everybody say, Amen. Ngayon, wala kang Rema word kasi hindi mo pinipress ang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng kunin sa kapwa mo tao ang Rema word mo. Sa'yo yan. Bubuklatin mo ang Bible. At ang Rema word na ito, mga kapatid, listen, look at me, ay mangyayari sa buhay mo. If God tells you and says unto you that you will be healed, you will be healed. Kung sinasabi ng Panginoon sa'yo that He will prosper you and not to harm you, He will give you a hope and a future, gagawin ng Panginoon po yan sa buhay nyo. He will prosper you and not to harm you. Kung sinasabi ng Panginoon sa'yo that He will never leave you nor forsake you, dahil Rema word mo yan, kahit anong mangyari, magpapatuloy ka. Kahit iwanan ka, magpapatuloy ka. Kasi alam mo, ang Diyos mo, hindi ka iiwan. Tutuparin niya 110% ang kanyang salita. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, pigain mo na, baby. Amen. Pigayin mo yung word. Ngayon, paano mo ipibigay? Manalangin ka muna, Lord. Kausapin mo ako sa salita mo. Ang pagpiga po sa kanyang salita is called meditation. Kaya kung may Rema word ka, magtiwala ka. Ito hong nakikita natin, it came out from a Rema word. May revelation at may transformation. May faith. Yun po ang Rema word. May faith, may revelation, at may transformation. Ngayon, papatunayan ko na totoong Rema word. Tingnan po natin ang buhay ni Gideon. Mamaya ho, pakita natin. Let us learn from the story of Gideon. No? Mabilis na lamang ho ako. Napiga ho sila dito. Listen to me. Look at your pastor. In Judges chapter 7, ang context ho kasi nito, yung mga Midianites, okay? Kalaban ng mga Israelites. Okay? So ang mga Midianites, they conquered Israelites by getting their food supplies. So ang strategy na ginawa nitong mga Midianito na to, kinuha yung mga pagkain ng mga Israelita. Sino nakakasunod? Say amen, no? So ngayon, wala silang makain, natakot sila. And their army was so vast, no? Marami sila. At natakot ang Israel dito. Ay ngayon, dahil nasa Judges na, after Kings Judges, ginamit ngayon si Gideon. Sino pong ginamit ng Diyos? Si Gideon. Pero sino ba si Gideon? Gideon, dunguya po, timid dia. Fearful siya, takot siya, matatakutin. Insecure ho si Gideon. But he was chosen by God. No? Naging 5th judge siya sa buong Israel. Kaya doon sa Judges chapter 6 verse 15, wala dyan. No, ang sinasabi ng Bible doon, timid siya. Lord, I am the least of my tribe, sabi niya. No, mahina ang aking clan, sabi niya. And I'm the least of my family. Lord, mahina yung pamilya ko. Pero alam niyo, dahil may word of God, Judges chapter 6 verse 12, sinabi ng Diyos sa kanya, nagpadala pa ng anghel ang Diyos. At yung anghel na to sinabi kay Gideon na kahit matatakutin siya, insecure siya, dunguya po, na bago ang buhay niya dahil sa word of God. Nagkaroon ng rema sa kanya. Alam niyo sinabi ng anghel sa kanya, rise, mighty warrior Gideon. Dahil sa sinabi ng Panginoon sa kanya na he is a mighty warrior, sabihin mo naman sa katabi mo, hello, mighty warrior. No, nung natanggap ni Gideon yun, natanggal yung pagiging timid niya, natanggal yung matatakutin niya, natanggal sa kanya yung pagiging dungo niya. And because of this word, nagkaroon siya ng confidence and faith at nagkaroon ng transformation sa buhay niya. He trusted the word of God. So ngayon, paano nila, Pastor, natalo ang mga Midianito? Ito pong ginawa nila. In chapter 7, no, in verse 2, basahin ko na lang sa inyo na mabilisan. In verse 2 ng chapter 7, ang sabi niya, ang sabi ng Diyos kay Gideon, kasi 32,000 sila. So, sabi ng Diyos, Gideon, marami kayo. Bawasan mo yan. Lahat ng takot, pauwiin mo. Alam nyo, ilan umuwi? Sa verse 3, 22,000. So, 32,000 minus 22,000? 10,000. So, ilan natira? 10,000. Kaya yung mga matatakutin, sa butike, sa ipis, wag naman po sana, hallelujah. From 22,000 naging 10,000. Ang sabi pa ng Panginoon sa verse 4 ng chapter 7, bigyan mo pa sila ulit ng pagsubok. Yung 10,000 na to, tingnan mo, i-check mo yung buhay nila.
At painumin mo sa Ain Herald, sa batis. Kung sino yung inom na parang aso, hawiin mo, i-distinguish mo, piliin mo. At kung sino yung iinom at sasalok sa kanyang kamay, sila yung pipiliin natin. Basahin ho natin, mga Hukom 7 and 8. Ang sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom, ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midianita. Ang iba naman ay ano daw? Pauwiin mo na. Verse 8, kaya't pinauwi ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga ito ang mga banga at ang mga tumpeta. We went here already sa Ain Herald. No? I saw personally this batis na tinatawag nila. Kung saan humigop ng tubig ang 300 nito. Alam nyo yung natira from 10,000, naging 300 na lang ho sila. Anong sense? Anong sinasabi mo, Pastor? Because they are facing a giant. Ang army ng Midianites, 135,000. So 135,000 versus 300. Sa tingin nyo, sinong mananalo? Of course, nasa church tayo. Siyempre si Gideon, pastor, hallelujah. Pero sa mata ng tao, talunan sila, 300 lang ho sila. Versus 135,000. It is a ratio from 0.1% to 1,000%. Sa mata ng ibang tao, talunan sila. Pero dahil may word si Gideon, ang imposible naging posible. Sa mata natin, imposible, pero sa Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang salita, walang imposible sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Pastor, hindi pa po sila nanalo. Sige, tuloy natin ang storya. So, noong 300 na sila, anong sinabi ng Panginoon? Nagkaroon na naman ng word. Napiga na naman ito sa puso ni Gideon na siya ay mananalo. It's called Rema word. Basahin natin. Judges 7 verse 14. His companion answered, your dream can mean only one thing. God has given Gideon, son of Joash, the Israelites, ano daw? Victory over Midian and all its allies. Taas ang kamay, please. Cooperate. Sabi mo sa kaliwat kanan, hello, victorious. Amen. Mananagumpay yan. Yung katabi mo, mananagumpay yan. Say amen. No? Dahil may Rema word na si Gideon, warrior siya. Pinalitan niya yung timid, yung insecurity, ng fear, ng pagiging mighty warrior. At nagkaroon pa siya ng word na magtatagumpay siya. Here's what happened. Binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. 300 lang ho sila. Umalis sila ng madaling araw. Pinalibutan nila yung Midianite camp. Bit-bit lang ho nila yung trompeta, yung banga, at yung torch. Pakita ho natin. At sumigaw sila. Alam nyo, itong nangyari? The three companies blew the trumpet and smashed the jars. At sumigaw sila, a sword from the Lord and for Gideon. Verse 21, while each man held his position around the camp. Ano sabi ng Bible? All the Midianites ran, crying out as they fled. Mas matatakutin pala itong 135,000 na to. At tumatakbo daw silang umiiyak. Pero ano sabi ng Bible? Sumigaw sila. Why don't we try this morning? Okay? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sisigaw tayo ng hallelujah. Kung may pinagdadaanan ka, paglabas mo dito, may answer prayer ka, sigaw natin sa Panginoon. Amen? 1, let us shout hallelujah. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Come on, may answered prayer ka. Hallelujah. Siguro, nanitong first time, nananula rin. Alam nyo, pag hindi nyo na alam gagawin nyo, go to the Word, isigaw mo sa Panginoon. Alam nyo yung lesson na matututunan ho natin as we end. Ang lesson po ni Gideon and his 300, even though Gideon was a timid man, he was fearful, at kakaunti lang ho sila, ito yung matututunan natin sa storya. God is in control. Our victory, church, listen, comes from the Word of God. Ulitin ko ho, ang katagumpayan natin ay manggagaling yan sa salita ng Diyos. Konti lang ang nakakuha. Come on. Violate ng Panginoon yung natural, pinalitan niya ng supernatural. Why? Kasi may word. Napiga, nagkaroon ng rema. Church, kung gusto mong managumpay sa buhay, obey the instructions
of this Bible that the Lord Himself will fight for you. Stop fighting your own battles. Bigay mo lahat kay Jesus. Siya ang mag-aayos ng labanin mo sa buhay. Pero ang gagawin mo, magsisipag ka. Okay? No? Gagawin mo lahat. Bibigay mo yung excellent. Bibigay mo pa rin yung the best para lumabas ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Church, listen. Basic compliance in His Word yields significant outcomes. Kung gusto mong managumpay, victory, go to the Word right now and pigain mo yan para magkaroon ng Rema Word sa buhay mo. At 110% I guarantee na mangyayari ang sinabi ng Panginoon sa buhay niyo. So what happened after the victory in Judges chapter 8? Alam nyo, ilang years na nag-rule si Gideon? 40 years. At sa 40 years na yon, mga kapatid, nagkaroon ng kapayapaan sa buong nation ng Israel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Your life will be easier when you obey the instructions from the Lord. And when you give your best in following His instruction, and do not doubt, God will pour out His grace and mercy upon your life. And if you have a personal relationship with Jesus, trust His Word, and you know that He will be in control. Hebrews chapter 1 verse 3 says here, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful Word. Oras na ho, no? And lastly, mga kapatid, Jesus is in control, and by His truth, God's purpose will prevail. Ang kugustuhan at kalooban pa din ng Diyos ang siyang masusunod. Proverbs 19 verse 21 says here, many are plans or the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Sa Kawikaan, ito sinasabi ng Bible. Basahin po natin. No? Last verses naman na po ito. Basahin po natin sabay-sabay. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ng Diyos ang siyang mananaig. Muna pakasakit, hadapin po ne po. Yung gusto pa rin ng Diyos ang siyang masusunod. Church, listen. Magulo man ang buong mundo, sistema, simbahan, bansa, gobyerno, politika, o magulo man sa sinasakupan mo ngayon, tandaan mo na mapangyayari pa din ang gusto ni Jesus. At siya pa din ang magtatagumpay bandang huli. Alam po natin na babalik ang Panginoon dito sa sandaigdig nito. And everybody say, Amen. Sa Kanya pa din ang kaharian na di matitinag. Siya pa din ang katotohanan. He is the way, the truth, and the life. Siya pa rin ang magpo-provide sa buhay mo. Siya pa rin ang ating kagalakan. Siya pa din ang buhay na walang hanggan. John 3:16 said, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. You are not here out of religion. You are here because God is speaking in your heart. Accept Jesus Christ as your own personal Lord and Savior. At bigay mo lahat ng plano mo sa Kanya at magtatagumpay ka. Isaiah 46 verse 10 said, I make known the end from the beginning, from the ancient time, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Jesus is in control. Why don't you confirm that to your neighbor? Sabihin mo sa kanya, Jesus is in control. Yung mas malakas, Jesus is in control. Tatlong bagay, bakit siya, ba't kontrolado niya lahat? God knows what He is doing. The Word of God can be trusted, and God's purpose will prevail. Church, last quote na binigay sa atin ng Panginoon. And I want to share this with you. In your waiting, God is working. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's all stand. Tayo po lahat ay tatayo. Jesus is in control. I want us to raise our hands right now as a sign of surrender. Taas mo lang kamay mo. Sige, please. Lord, I pray, Lord, this moment, I want you to close your eyes and bow down your heads, and I want you to raise your hand up high as a sign of surrender. Magpupuri ka ngayon sa Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari na nakatingin sa iyo ngayon. I want you to give your all to the Lord. Isuko mo lahat sa Panginoon.
Kung naniniwala ka na Jesus is in control, He knows what He is doing, you trust His word, and His purpose will prevail. And if you are that person, I want you to raise your hand. Surrender your life to the Lord. And as we worship the Lord in spirit and in truth, aawitin po natin siya na siya'y mabuti, siya'y dakila. Bigay mo yung best mo. Don't hold back. Huwag kang mahiya. Let's sing. Kay buti-buti. Thank you, Jesus. Buti-buti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Ibuti-buti, ibuti-buti mo, Panginoon. Declare this, church. Yes. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawan magpawalang hanggan. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Raise your hands. Let's sing Kay buti-buti. Declare this, church. Yes. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes! Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat Iiyak mo lahat sa Panginoon. araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawan magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri! Pinupuri, Yes! sinasamba Purihin mo ang Panginoon. Dakilang Diyos Jesus is in control. at Panginoon. Yes! Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Sige, ibabad mo. Pinupuri! 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 Yes! Sinasamba kita. Hallelujah! Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad. More! Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri!
akin ay pinupuri! Come on! Pinupuri! Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin. Ikaw ang tunay na Diyos! Yes! Sinasamba kita. Ikaw ang tunay na Diyos, Jesus! Diyos at Panginoon. Yes! Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hindi ko po alam kung sino yung may pinagdadaanan o nabibigatan ng kanyang loob. Ang sabi po ng Bible, come to me, all you are weary and carrying heavy burdens, and God will give you rest. God knows who you are. God knows what He is doing. And if you are that person na may pinagdadaanan, mabigat ang nararamdaman, right where you are, I want you to raise your hand up high as a sign of surrender. And maging personal ka sa Panginoon. Bigain mo ang salita ng Diyos ngayon. Lord, I pray, O God, sa mga nakataas at nakaunat ang kamay sa iyo, Lord. Lord, I speak healing right now in the mighty name of Jesus. I speak restoration right now in the mighty name of Jesus. I speak blessing right now in the mighty name of Jesus. And I speak wisdom right now in the mighty name of Jesus. Come on, church, let us begin to pray right now. Sige, manalangin ka. Oh, kung hindi ka nakakapagtangs, it's okay. Talk to your God with understanding. Lord, I pray, oh God, maraming answered prayer, oh God. Sige, manalangin ka ngayon. Oh, Lord, oh God, victory comes from you, oh God. Rise, rise, mighty warrior. Oh, do not be timid. Do not be afraid. Walk on the water like Peter. I want you to, hallelujah, pag-pray mo yung nasa kanan at kaliwa mo ngayon. Sige, bless mo yung nasa kanan at kaliwa mo. Baka may pinagdadaanan yan. Come on, bless him right now. Oh, yes, pray. At kung first timer ka, you are in the right place. Huwag kang matakot. Yes. Lord, binibigay namin lahat sa'yo. Lord, we offer your lives. Fire! Come on, pray. 1 minute, pray. Come on. Oh, pray. Oh, may answered prayer ka. Healed ka na. Oh, layuan mo. You are already cleansed. You are already sanctified. Accept the Lord Jesus. Jesus, you are in control. Oh,
Oh, thank you, Lord. It is done. It is finished. Pinupuri. Come on. Pinupuri. Sinasamba kita. Yes! Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmahal. For the last time, church, pinupuri! Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. With all your voice, pinupuri. Pinupuri. Sinasamba kita. Sige, huwag kang mapagod magpuri sa Panginoon. Yes. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. For the last time, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, give your best from the front to the back. Palakpakan mo ang Panginoon. On the count of 3, we will shout, Jesus, okay? Palakpakan mo muna ang Panginoon. Come on. Oh, build your faith. Come on. Jesus is in control. 1, 2, 3. Jesus! Minsan pa. 1, 2, 3. Jesus! Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, Jesus is in control. No, for our tithes and love offering, may I call on Sister Eva? Let's be seated in the presence of God. Thank you, Jesus. Amen. Good morning po. God is good all the time. Sabi po sa ikalawang Korinto 9:10, ang sabi po, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Lahat po ng binhi na meron tayo, lahat po ng bagay ay nanggaling lang po sa Diyos. Kapag tayo po ay natutong magbigay at maghasik ng kabutihan sa ating, ng pagbibigay ng ating lakas, oras at biyaya, hindi tayo kailanman mauubusan sapagkat ang Diyos mismo ang magpupuno nito. Huwag tayong matakot magbigay o magbahagi para sa ikabubuti ng ating kapulungan at para sa ikabubuti ng ating kapwa-tao dahil bawat butil at kabutihang itinatanim natin ay tiyak na pagyayamanin ng Diyos at ang lahat naman ng binhing ito ay mula sa Kanya. Kaya karapat-dapat lang po natin siyang papurihan sa pamamagitan po ng ating buhay. Amen po. Sige po, let's pray. Lord Father God, thank you po sa lahat ng bagay na ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po sa mga provisions ninyo sa amin sa araw-araw. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo po na pasalamatan namin kayo, pasalamatan namin po kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-share namin, ng munting bahagi namin, ng aming mga blessing, Panginoon, ay para sa iyo lamang. Sapagkat karapat-dapat ka pong papurihan at karapat-dapat kang pasalamatan at karapat-dapat ka pong maitaas sa aming buhay, O God. Lord, we thank you. We bless your name. Lord, we give you honor. We give you praise in Jesus' name. And amen po. Let's give to the Lord. A praying church is a powerful church. Join us every Tuesday and Saturday, online and on-site. New at church? You are most welcome, fam.
here are your best steps in growing more in Jesus. Drop by our pastor's office after the celebration. We have a simple gift just for you. Join a cell group. We have the best age group waiting for you. Praying for a ministry? Let us serve God together. Intentional leadership development happening this September. Be equipped and grow in leadership. Follow us on our church's socials. Thank you, fam, for worshiping with us. See you next week. Capstone Community Church, loving God, loving people. Wow, amen and amen. Can we all stand? Tayo na po lahat ay tatayo. And on October, ina-advance ko na ho sa inyo, prepare. Sabihin mo sa katabi mo, prepare, no? Kasi magkakaroon po tayo ng 31 days Bible reading, no? We are already praying for our Bible reading guide, no? And my desire as your pastor, once again, I will repeat myself. Gusto ko kayo na magbasa ng Bible, no? Let's go back to the Bible. And I'll be preaching this, go back to the Bible, maybe next week or the week after, no? Kaya po, kailangan ang isang Kristiyano na nagmamahal kay Jesus, nagbabasa ho na yan ng salita ng Diyos. And everybody say, Amen. So if you want, yung mga Ignite, magsistay ho sila. And another announcement, paglabas nyo ho dito, sa gazebo area sa gitna, may nag-aantay po sa inyo. If you want to be prayed for, yung mga intercessors po natin, nandyan po sila. And please do, write your prayer request para panapanalangin po natin ang mga yan. And everybody say, Amen. Taas na po natin ang mga kamay natin sa Panginoon. Lord, thank you so much for your word. Jesus is in control. Lord, you are in control, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ano man ang nangyayari, Panginoon, sa aming bayan. Lord, we bless the Philippines, oh God. Lord, we bless the Philippines. We love the Philippines, oh God. Pagpalain nyo ang mga namumuno, Lord, in the present and in the future, oh God. Magtalaga ka na may takot, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless our nation and we bless the whole world, oh God. We bless it, oh God. You are in control, oh God. Thank you, Jesus. The Lord bless you. Mas malakas, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless your heart. The Lord bless your business. The Lord bless your studies. And the Lord bless you with God's divine provision. In Jesus' name we pray, and all God's people will say, Amen and Amen. Thank you, Jesus. God bless po. Humanap ka na 5 katao. Sabihin mo sa kanya, Merry, Merry Christmas. God bless! Sa sanlibutan, magtipon-tipon upang